Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga, Magandang umaga po, tanghali, tanghali, gabi. hapon, Yan, sa mga Madaling araw. Pilipino po sa buong mundo. Oh, welcome po sa Totoo Lang. Sa Oh, totoo Ricky lang. Rivera po. Dodi Lacuna lamang po. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon yung kahiyahiyang ginawa ng Presidential Communications Office. At ano yun? Ano bang kahiyahiya nilang ginawa kahapon, nung Sunday? Alam ko, kumalat din yung balita na Oo. dahil nga rumor daw, kumalat din yung balita na Correct. tungkol din sa rumor na pinatulan nila dyan sa PCO. Ano bang rumor PCO yun? ba? Ano bang rumor? Yung rumor na nandito na ang arrest warrant mula sa ICC na idudulog at isi-serve kay dating Pangulong Duterte. Oo. Actually, mga 2 weeks ago, may kumalat na ganyan. Na yung International Criminal Court nag-issue na daw ng red notice sa Philippine government na ready na silang arestuhin o mag-issue ng warrant of arrest laban sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. oo. Ito naman, bakit naman si Bongbong ulihin? Si Rodrigo Roa Duterte because of the bloody anti-drugs campaign. Oo, na mahigit 33,000 daw pinatay. Pinatay. Although dispute ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo yung figure na yan. Ang sabi niya nung nakaraan doon sa agenda na ito daw igawa-gawa ng Rappler CEO Maria Ressa na inadapt na ng lahat na 33,000. Baka hindi naman daw 33,000. But surprising, Pero di ba galing sa international yan, research din? Di ba yung mga 33,000? Hindi naman galing lang ba well, kay sabi Maria ni Ressa yan? Attorney Di ba galing Panelo, din sa nung tinanong niya si Maria Ressa, sabi niya, nabasa rin daw ni Maria Ressa yan eh. Tapos inaccumulate nila yung mga namatay. Pero hindi po yan yung bilang ng namatay. Hindi po yan ang tatalakayin namin. Tatalakayin po namin ay, ano ba procedure pag mga may ganyan? Kasi apparently, yung rumor na yan has been circulating for some time dito sa media namin. No? At saan magmula yan? Nagmula ho yan, Dodi, aminin ba natin? Nagmula yan, doon mismo sa forum ng agenda. Bago nagsimula, ganito, bago po nagsimula yung agenda. Okay, oo. Kasi Actually, may kasalanan po ako dyan, sa totoo lang. Aminin ko na. Pero ang problema nga, di ba ikaw, di ba pinika Hindi mo naman rin, kaya kumalat. hindi, kasi ganito ho yun, no? Yung mga reporter ho na dapat magko-cover ng aming weekly Friday the agenda, biglang nagsipulasan. Nandun na ho sila, biglang umurong. Bakit to umurong? Kasi nagpatawag ng PRESCON, ang Criminal Investigation and Detection Group ng PNP na CID. malapit lang ho sa Club Filipino. CIDG. Kung saan kami. Ngayon, nung umurong sila, kasi nagpatawag nga ng PRESCON, di ba? Meron nag-joke na, uy, baka i-announce na si IDG na aarestuhin na si nandiyan na yung ICC aarestuhin na si Rodrigo Roa Duterte. Joke lang ho yun. Wala hong ano yun, kumbaga walang basehan. Pero apparently, mukhang sineryoso nung iba. So, kumalat. Kasi wala namang kumontra, di ba? Wala namang kumontra. Nandun tayo, nung nagtakbuhan yung mga reporter, papunta Wala Krami, na kumontra. malapit lang. Di Diba? ba? Parang wala namang kumontra. Oo, pero joke May lang ho yun rumor baka na may lumabas na kasi nagpatawag ho talaga yung CIDG. Gusto nila lahat ng media nandun eh. So, sabi namin, baka naman ICC na yan. Ngayon, although wala naglabas ng balitang ganun, agad-agad, tama, di ba? Agad-agad, wala naman eh. Kung naglinger ho yan. Ngayon yung naglinger, nung Sunday, unfortunately, napatulan ng ating kagalang-galang at newly appointed Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Ano ba sinabi ni Jay? We heard that, di ba? We heard that. So, Natinig na, sige. ibig sabihin, narinig namin sa palasyo kasi nasa palasyo siya eh, na may ganyan. Ano pa sabi niya? At ready ang pamahalaan na i-execute Natawa ako. yung... Sorry, natawa ako. Hindi, kaya ako kami medyo na ano rito, ha? Kala ko ba nung inappoint to si Communication Secretary Jay Ruiz,
ang vow ng Malacanang is fight fake news. Di ba yun ang mission nila? Di ba sinabi pa ng ating kagalang-galang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? We will fight. We will fight Good. disinformation. We will fight fake news. Eh apparently, parang nangyayari, we will fight rumors. We will dignify them. What? Sabi niyo? Dignify, di ba? We will Siya dignify. nag-validate. No, may narinig ko kami dito sa palasyo. Ano sinabi niya kasing narinig namin yan. Narinig ko namin Yung yan. rumors. At kami po ay ready. We are ready to accept the room. Oo, buti na lang. We are ready to nandun help. Di ba? Parang gano'n. Oo, buti na lang si Attorney Claire Castro being a lawyer at ang press officer po ngayon ng Malacanang, biglang kumabig ng konti, nag-iba. Kasi iba yung sinabi ni Jay, yes. Di ba? Ito, teka, qualified. Yung kanya. Ang response niya, teka muna. Wala pa kaming nakukuwang eksakto, detalyadong impormasyon, pero sabi ni Attorney Castro. sabi ng Executive Secretary, maghahanda kami. So, ganun pa rin yun. So, parang government is ready. Eh, ang tanong ko doon, ang lumabas ko kasi yun, parang atat na ang Malacanang. Nahulihin, o kung nandiyan ang ICC, tutulong sila. Eh, di ba ano yun? Mukhang hindi ho yata consistent yun sa sinabi ng ating Pangulo. Dati. Ano ba sabi ng ating Pangulo? Now, we will not support, di ba? The We will not support. ICC's move And to here you are, arrest the president. yes, the Secretary of Communication of the Office of the President assuring the Republic that if there is an eventuality like that, they are prepared to help. Eh, di ba nagkabunggo? Di ba? Nagkabunggo ngayon yung posisyon ng Communication Secretary at ng mismong principal niya, yung Pangulo. Pero di ba, Richard, baka naman naalala ng press secretary, yung new press PCO secretary, baka naman naalala niya yung sinabi rin nabagit ni Justice Secretary Boying Rimulya na the Justice Secretary may be inclined to help. Diba? If the arrest warrant is issued against the former president. Diba nagsalita ng gano'n dati si Secretary Rimulya? Hindi kasi customary sa kanyang maging gano'n. Dahil Justice Secretary siya eh. Doon dadaan yung Pero sana, naging responsable sana ang ating kagalang-galang na Communication Secretary na dapat hindi na niya pinatulan yung rumor. Di ba? Kasi magbabackfire ho yan sa ating Pangulo, especially sa reputation ng Office of the President. Akala ho ba natin we are fighting disinformation and here we are validating a rumor. Eh parang, di ba? Nag-gets nyo ba yung point ho namin? Kasi ang dati ho sana, ang dapat na sanang procedure na ginawa dyan is unang-una, bago kayo mag-announce sa isa, i-validate nyo na. Validate na, di ba? Dapat yan, tinanong mo na sa Department of Foreign Affairs kasi yan ang unang-unang ahensya tatanggap nung summons ng ICC. Dapat tinanong na yan, DFA, meron ka bang nagsagap na ICC? O kaya, kahit hindi niya ginawa yun, chinek na lang sana niya sa ICC diretso kasi merong website ng ICC at nagalagay naman din yung number nila o imposible namang walang contact ang Malacanang. Eh di dapat tinanong nila, totoo ba na magre-red notice na kayo? O di ba? Ang doktor, hindi, malungkot kasi, di ba Richard? Dinuktungan kasi niya nung sinabi niyang narinig namin yan. Di ba, ang duktong doon we are ready to support or provide resources. Itinali na niya po ang kamay ng ating Pangulo. Pinatulan talaga. Tinali na niya. Yung rumors. Tinali na niya. Kasi kailangan alalahanin ho natin na yung Office of the Communication Secretary is answerable or actually alter ego ng Office of the President. Lahat ng Cabinet Secretary alter ego yan eh. So ibig sabihin yun, kung ano yung sabihin ng Presidente, dapat nire-reflect lang ng CABSEC. Hindi siya magkakaroon ng conflicting statement. Yun yung problema ho natin ngayon. Because they think na ganun kadali ang communications, di ba? Ang communications essentially yan is really a way of conveying information to the public in a very understandable way. Ngayon, kung nag-i-issue kayo ng masyadong conflict, parang magaan, katulad ng una, first press con ho ng ating kagalang-galang na Communication Secretary, instead of addressing several very key and sensitive issues,
Anong unang niya press con? Tungkol sa sarili niya. Ano ba yun? Yung kanyang so-called conflict of interest as an owner or the president or marketing manager ng isang digital agency na may 200 plus million na kontrata sa PCSO. Imbis na tinalakay niya yung depensa sa Pangulo or whatever or good news, at tinalakay niya sarili niya. Mantakin mo yun, ginamit niya yung pulpito ng PCO para sabihin na wala siyang problema. So may problema ho, Mr. Secretary. I think, siguro James, kaibigan naman natin yan, and I believe in his capacity, no? Sana ho, may magsabi dito sa ating Communication Secretary, ating kaibigan na si Jay Ruiz, na may mga dinadaan ng protocol dapat yan. Hindi tayo patol na kung ano. Hindi na ho kayo reporter. In fact, pag reporter pa actually, bago mo ilabas yan, bago mo isalpa sa desk mo yan, dapat yan, yung ganyang rumor, binalidate mo ng mga 3 beses. Kung totoo nga o hindi. Parang automatic yun, di ba, sa trabaho ng mga reporter? Na automatic yung yun. validation Parang matic ang tawag doon, matic. Monitoring and validation, di ba? And confirmation, di ba, of the source of the objectivity, authenticity of the story. Di ba parang ang rule of the thumb yun na dapat 2 o 3 sources ang magbabalidate. 3 beses mo Validate ipabalidate the yun. objectivity and the truthfulness of the statement or the story. 3 Opo. sources. Kasi yan po talaga ang function ng communications secretary or kahit anong communications officer or private communication assistant. Dapat yan, bago ka maglabas ng... Kasi official, lahat to, Mr. Secretary, lahat to ng inyong sasabihin ngayon, ay hindi na ho nagsasalita dyan si Day Ruiz. Ang nagsasalita na po dyan, Office of the President. Ibig sabihin ng head ng Executive Department. So lahat ng sasabihin nyo dyan, dapat ingat-ingat tayo. Di ba? Kasi it will create, katulad ngayon, nagkikreate ng emotional shore up of support sa mga Duterte dahil ho dyan sa nangyari na yan. So, dapat ay palaging STL, Mr. J. Ano ba ang STL? STL. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Maraming salamat po. Sa totoo lang, maraming salamat po.